Mga kapatid, magandang morning po sa inyo. Ngayon po ay pupunta kami sa Las Piñas City para po i-check yung Volkswagen na bibilin ko. Medyo maganda pa yung Volkswagen na to, hindi siya bulok, hindi siya basura. Pero mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, kaya ko naman po binibili, hinahanap talaga yung luman-luma na, yung marami na talagang problema, yung kalawangin na, yung sabi ko nga ay basura, para ipaabot po sa inyo na kahit na ganun na yung kanyang sitwasyon na basura na nga ang tingin natin, ay kaya pang i-restore, kaya pang ayusin. Lalo na itong mga Volkswagen na ito. Hindi katulad ng hybrid na ibinlag ko nitong mga nakaraan. Biro nyo, baterya pa lang ay halaga na ng isang napakagandang kotseng kuba na inyong mabibili. Tara mga kapatid, samahan nyo ako. Maglalakbay muna tayo papuntang Las Piñas. Ito po yung ating pang-araw-araw na ginagamit at yung Mini Cooper nandoon po sa likod ko. Okay ba mga kapatid? Magdadrive muna ang inyong lingkod. May nagtatanong sa akin sa shop, bakit daw bibili pa ako ng isang kotseng kuba? Meron na raw po akong ginagawang isa pa. Bibili ako ng isang kotseng kuba pa kasi hindi naman siya ganun kamahal. At magagamit ko yung mga parts nito para makabuo ako ng isang mas magandang Volkswagen Beetle or kotseng pagong. Kung magkakasundo po kami ngayong araw na to, magkakabayaran na kami, ipapatow ko na po ito kay Motor Trust. Ayan. Papupuntahin na po natin dyan sa Las Piñas. Ito pong Volkswagen na ito ay mas maayos kumpara doon sa nauna kong nabili na kotseng kuba. Alam nyo ang kagandahan dito sa Volkswagen, no? Kahit nabilin ko yung isang Volkswagen na walang papers, walang mga rehistro, at bumili naman ako ng isang Volkswagen na may rehistro nga pero wala namang body. Sira yung kanyang body, ililipat ko lang ngayon yung body noon, ililipat ko yung mga pakikinabangan ko pang mga spare parts doon, at sigurado makakabuo ako ng isang maayos na Volkswagen kotseng kuba or kotseng pagong. Yun po kasi ang kagandahan dito. Para kang naglalaro, at sa edad kong ito na 57 years old, para ngayon akong naglalaro ng mga matchbox. Kasi biro mo, itong kotseng kuba na to, marami ka nang mabibili na mga luma ng mga sasakyan na maaayos pa. Biro mo, 55 years old yung bibilin kong kotseng kuba ngayon, no? Luman-luma na. Samantalang yung mga bagong kotse ngayon ng mga hybrid, mga electric vehicle, hindi tatagal ng 10 taon yan eh. Gagastos ka ng malaki, magpapalit ka ng battery. Sigurado yun. Kasi wala namang battery na pwedeng tumagal, na maayos pa at hindi magkakaproblema. Katulad na lamang nung hybrid na ipinakita ko po sa inyo, nabasa yung battery, hindi na gumana, stuck na. Samantalang itong kotseng kuba, itong mga lumang kotse na sabihin na natin mga vintage na, ay pakikinabangan mo pa. Gastusan mo ng halagang 150,000 o maganda na yan. O sige, sagad mo na. Gastusan mo ng 350,000, naka-aircon na yan, naka-electric power steering or electronic power steering, pinturado na yan, na body repair na yan, overhaul na engine yan, lahat ng mga pang-ilalim yan maayos na, pwedeng mga bago pa yung ipapalit mong pyesa. Mga kapatid, head turner to yung mga ganitong klaseng kotse kapag ito talaga ay maiaayos mo. Samantalang yung binili mo ng ilang milyon na electric vehicle or hybrid vehicle na yan, masisira ang battery niyan at gagastos ka na naman ng sobrang laki sa presyo ng baterya. Ngayon mga kapatid, may mga vlogs ako tungkol sa electric vehicle itong mga nakaraang buwan. At sinasabi ko, ay pinakita ko pa yung Moretti na magandang klase na electric vehicle. Pero ang sinabi ko doon, kahit isa-isahin nyo, panoorin nyo, para sa akin, itong mga maliliit na electric vehicle, iyan ang talagang dapat na bilhin kung gusto nyo na magkaroon ng EV. Kasi yung mga electric vehicle na maliliit na yan, maliliit din ang mga batteries niyan, hindi siya ganun kamahal at hindi yan pwersado dahil ang vehicle load niya ay magaan, at yung mga sasakyan na ito mura lang, mura ang battery. Hindi katulad nung mga naglalakihang mga electric vehicle, mga hybrid vehicle, ang mamahal na kapag ka nasira ang battery or nagkaroon ng problema yung sistema niya, yung electronics niya, ako, saan ka magpapagawa? Hindi naman namin pwedeng gawin yan. Dahil yan ay kadalasan exclusive ang trabaho niyan sa mga kasa. Dahil ang insurance niyan
ay mahabang panahon ang insurance dahil nga doon sa battery. Ngayon mga kapatid, libangan na lamang po itong Kotseng Kuba. Ngayon kung meron pang ibang kotse na mapapadaan sa ating mga kamay, tulad yung mga Lancer L-Type na yan, mga Toyota na KE30, pati yung mga lumang mga sasakyan na maayos pa at meron pa tayong mabibiling pyesa, kaya pa nating i-body repair, kaya pa nating pinturahan, walang problema. Mas okay yan para sa akin. Parang masarap mag-restore ngayon dahil nga nandyan ang YouTube, ang dami mong matututunan. Ang daming mga tools, ang daming mga paraan na makikita mo sa Google kung paano magagawin yung isang bagay para dito sa restoration ng mga sasakyan. Hindi na mahirap ngayon katulad noong araw. Noong araw talagang kailangan magaling na magaling ka. Kailangan ang utak mo ay punong-puno ng kaalaman para ma-restore mo yung mga ganitong mga klaseng sasakyan. Pero ngayon dahil sa internet, dahil sa social media, dahil sa YouTube, sa Google, ang dami na nating alam na gawin na maia-apply ngayon natin dito sa mga lumang sasakyan na ito. Pero kapag ang sasakyan mo bago, mga electric, mga hybrid, kahit na anong dunong mo, kung hindi mo naman makikita yung technology ngayon sa Google, no? Pati sa YouTube, hindi naman ituturo yan, no? Anong kakayahan mo na gawin yung mga bagong sasakyan ngayon. At pangalawa, ang mga pyesa wala ka talaga halos mabili. Kung sino pa yung bago, yun ang wala kang mabili. Dahil nga, limitado pa ang mga spare parts. Hindi pa talagang inilalabas sa market yung mga spare parts nito. Kaya po, ito ay wala kang mabili. Hindi katulad ditong mga lumang sasakyan, kahit na surplus ang mabili mong sasakyan, meron kang makukuha. Katulad nga po nitong Kotseng Kuba. Mga kapatid, dadagdagan ko itong mga ikinikwento ko sa inyo. Medyo malapit na tayo doon sa pupuntahan. Pupunta tayo sa City Hall ng Las Piñas. Nandoon lang sa likod ang bahay nitong may-ari nitong Kotseng Kuba na ito. Pupuntahan natin, kakausapin natin siya, i-interviewin ko na rin ng konti, pero pipilitin ko talaga na mabili ko itong Kotseng Kuba na ito. Ito mga kapatid, nakita ko lamang sa marketplace, FB marketplace, na i-post ni Kuya Eugene. Hindi ko tinantanan, hindi ko pinabayaan na hindi ko siya kagad makausap. At nung nakausap ko siya nung nakarang araw, sabi ko, ako na yan, ako na bibili, pupuntahan kita dyan. Kaya ito na po kami. Ito na po yung Volkswagen Beetle na bibilin ko. Sara natin. Ang ganda pang sumara ng mga pinto. 20 years na hindi ito napaandar. Pero kompletong-kompleto pa po siya. Ayan po yung kanyang engine. Nasa loob na mismo ng parking ng bahay nila Kuya Eugene. Kaya maayos na maayos pa yung sasakyan. Na ano nga lang yung mga pintura niya, siguro sa katagalan. Ayan, natuklap lang siya. Ayun si Kuya Eugene, yung may-ari. Nandito ako sa bahay nila. Ayan, iuwi ko na itong Volkswagen na to. Kahit anong mangyari. Duming madumi lang sa alikabok. Ikaw ba naman yung 20 years na hindi nagamit Pati yung plaka nito, hindi pa nabayaran yung bago, no? Kasi hindi na siya narehistro Ito mga kapatid, pakita ko sa inyo yung makina niya. Bago yung karburador. Ang kagandahan dito, hindi bulok yung body. Pakakalas ko lang lahat muna to. Bago natin paandarin. Ito lang yung na-damage ng kalawang, Kasi siguro ito yung nababasa dati, no? Yung area na to, kasi ito yung anggihan. Ayan, Yung kanyang windshield, hindi siya yung nakalobo. Ganyan yung windshield niya. Hindi siya bulok. Yun nga lang yung manibela na convert na. Siyempre, gagawin ko naman tong electronic power steering. May konting kalawang, pero kayang-kaya na nating pagandahin yan. Ayan po yung kanyang flooring. Original pa ang upuan. Volkswagen pa yan. Original. Dito kitang-kita naman, hindi siya bulok. Kaya talagang okay, naka-jackpot tayo dito. Yung accelerator niya, syempre, stock up talaga yan. Dahil 20 years, magpapalit ng kable yan. Yung preno, wala talaga. Okay? Pero yung clutch meron. Gumagana yung clutch nito. Pwede ko ngayong pagpalitin yung body nung Kotseng Kuba na una kong ginagawa. Yung nandun, dahil medyo matagal-tagal pa yon. Ito, since maayos naman ang body nito, kukulayan ko na lang ito ng puti. Dahil yung unang ginawa ko na Kotseng Kuba ay color white yon.
Pero kung malapit na rin namang matapos nito kayong Randy, yung body repair nung kulay puti natin na Kotsing Kuba, hindi ko na siguro gagawin yon. Kaya lang ito, nakaka-excite din kasi mga kapatid dahil maayos na maayos ang body nito. Konting-konting retoke lang at pwede na nating gamitin. Alam niyo mga kapatid, isang dahilan kung bakit bumili pa ulit ako ng Volkswagen, sayang naman yung ipinahiram sa aking libro. Nung isang subscriber ko po, na kumpleto siya, 2 libro ipinahiram sa akin tungkol sa pagre-repair at pagbubuo, pagme-maintain ng Volkswagen. Matanda pa sa akin yung libro. Ayan o, tignan niyo po mga kapatid, yan yung ipinahiram niya sa akin na libro. So itong Volkswagen na ito, nandoon po yan sa libro na yan. Ngayon ipakita ko sa inyo yung makina. Ayan, medyo kaiba ito doon sa makina nung unang Kotsing Kuba na ginagawa natin doon sa shop. So ito yung sinasabi ko mga kapatid, yung mga cover na to, yan, yung mga metal na yan, kinukuberan niya yung pinaka-cylinder head para yung hangin na ibubuga ng mechanical pan na nandito, yan, ay makonsentrate doon sa cylinder head at doon sa engine block para hindi mag-overheat ang makina ng Volkswagen. Yan ang importansya ng mga metal na yan, ng mga cover na yan. Kaya kung wala yan, mag-overheat ka talaga. At syempre, itong kanyang belt na to, ayan, na nakakabit dito sa sigunyal, dito sa main pulley, papunta rito sa alternator niya, sa dinamo, at yung dinamo naman na to ang magpapaikot, nakadirekta yan doon sa mechanical fan na nagbibigay ng hangin dito sa makina. Generally, maganda naman talaga itong unit pa. Talagang yung pintura lang ang malaking trabaho rito. Siyempre, habang pinipinturahan mo to, hahanapin mo na rin yung mga nabulok kasi sayang ang pintura kung hindi mo pa ipagagawa yung mga nabulok na portion dito. Ngayon, nagpapasalamat ako sa may-ari, kay Sir Musayak. Na? Talagang hindi niya pinayagan na ito'y maulanan at maarawan. Kaya lang may ultimatum daw sa kanya yung kuya mo ba, sir? Kung hindi ko pa ito inabutan, sa ko na ito pupuntahan? Sa Cavite, sa Amadeo, doon na raw ipaparada ni kuya. So buti na lang, inabutan ko na dito at wala nang atrasan to. Hihintayin ko na yung tow truck para madala na po dyan sa Autoran sa Antipolo. Ayan. Ayan mga kapatid, malinis na. Isa na namang project ito. Pero sigurado ito, mas mabilis ko po itong magagawa. Bukas na bukas din, ay pipilitin ko na mapaandar ito. Pero kung may problema, yung mga piston or mga piston ring, hindi natin pipilitin. Ipapakalas ko muna. Pero kung magaan naman ang ikot ng sigunyal nito, itatry natin na paandarin para malaman natin kung ano ang huling problema ng makina nito. Nga lang mga kapatid, lahat ng sasakyan namin, puro Monday at Tuesday ang coding. Monday na naman to. Yung City, Monday din. Yung Crown ang Tuesday. Oo, 3. Pero yung BM, Monday din. Yung dala namin. Puro Monday at Tuesday po yung coding ng aming mga plate number. Kaya para makaiwas ako sa color coding, pag dumating yung panahon na may nabibili ng mga kit ng electric vehicle, ay i-convert ko na po ito na electric. Pwede naman ang dami sa US nagko-convert ng Volkswagen, electric na po. Kinakabitan na nila ng electric motor. Try namin ikutin yung makina. Kasi 20 years to na hindi napaandar. Baka mamaya stock up. Hindi stock up. Umiikot siya. Pagdating sa shop, paandarin na namin yan bukas. Hintayin nyo po yung pagragasa nitong Kotsing Kuba na to sa kalsada. Dahil ito ay parirehistro ko agad. Once na gumana na yung makina, dadalhin natin yan sa LTO, papa-emission natin yan at maiparehistro ka agad para magamit natin kaagad. May problema yung preno, bibilang ko na lang kaagad yan ng brake master, yung bago. Tapos yung accelerator cable, sigurado, kinalawang yan sa tagal, biro mo 20 years na hindi nagagamit. Samantalang yung unang Kotsing Kuba na dinala ko sa shop, yun ay 6 na taon lang na hindi nagamit. Pero ito, 20 years. Yun lang ang magiging challenge natin dito. Ano ang magiging problema? Yung 20 years na hindi mo pinagana ang iyong sasakyan, hindi man lang umikot ang gulong. So malamang,
may mga stock up na dito sa mga gulong nito, sa mga brakes nito, at iyon ang aayusin natin. Nagpapasalamat po ako doon sa may-ari nitong Coaching Kuba. Dating may-ari, ngayon akin na, si Kuya Eugene at si Ate Grace. Ayan. Ito na yung motor truss kay Miss Sally. Ayan po yung number nila pag kailangan nyo po ng towing services. Mababait yung mga tauhan ng motor truss. At saka yung may-ari mismo, si Miss Sally. Okay. Okay mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi po sa inyong lahat.